Ang cute nila, oh. Grabe yung... Ilan taon eh? Yung gap nila? 12. Siya yung tsaka si Kuya Pio. Bis ka na. Magana na tayo. Yung kapag kanina Ay, yung maliit? Opo. Hi guys, so... Ayun siya. Resting. Hindi mo ba? Enjoy yourself? Nakaka-busy to. Like what I said? You like it? Wait lang, natatawa ko sa asawa ko. Ang daming kalokohan talaga. Kasi nagtikit eh. Pagbago, dating ko, nakatingin na ako. Kaya sabi ko, asan na yun? Ayan, dito kami sa ospital. Pinapa-check up ko si Nene at naano siya, na parang nawala ng yung kaliwang kamay niya. Ay, kaliwang kamay. Parang nabala ka dyan. Oo nga! Parang na mild stroke si Nene. Ewan ko lang sa'yo. Look. Ito nga wala na nga ito. Dati ko na sinasabi sa ito. Sino napakiramdam? Parang may buhok. Parang may buhok. Makati? Hindi. Parang may buhok na. Di ba pag may anong buhok? Hanap pa namin. Hindi mo walang pakiramdam. Hey guys, nakauwi na kami. Ayan, nasa Pasadena na si Nene. And, yeah, hindi ko lang mapigilan yung maiyak kanina pa. Actually, kanina pa. Teka lang, sabi ko na eh. Huwag ko nang i-open eh, kasi pakaiyakin ko nga, diba? So, ayan, okay naman yung CT scan ni Nene. Pero wala pang official reading kasi wala pa yung radiologist. So, itong kapatid ko naman naiinip kasi may order siya ngayon. So, gusto niya ng nagpa-discharge na siya. Kasi nag-video ko lang sana siya sa sa mga helper niya doon sa kaso nag-worry siya baka mapalpak, di ba? Kaya sabi niya, baka pwedeng uwi na muna, ganyan. So, pumirma na lang ako ng waiver. Pero, ayun nga, if ever pa daw yun, sabi ng doktor, itakbo agad siya sa ospital. And then, tomorrow namin makukuha yung result ng May result na kaso, parang pa lang siya, soft copy. So, pinasa-pasa lang sa mga doktor. Gusto ko nga sana, makuha yung kahit picture lang para mapabasa sa Singapore doon sa ospital nila Princess, kaso di naman ako pinayagan. Kaya sabi, bukas na lang daw kunin. Kaya kasi ang tagal talaga nung antayan sa ospital pag ganyan, di ba, nasa ER kami. Para din yung kay daddy noon na, Diyos ko, maghapon nata yung ginugol namin doon sa sa ginugol sa ER. So ayun nga, nakakaawa lang yung kapatid ko, Diyos ko. Ay nako. Kasi as ate, di ba? Hindi mo maiwasan mag-overthink kasi basta naawa lang ako sa sa itsura niya kanina. Pero pigil na pigil talaga ako guys sa ER na hindi maiyak para kasi baka lalong mag-cause yung kinili ng di ba? Ng mag-worry din. Kaya sabi ko, relax ka lang ganyan. So, kailangan nating
ayaw niya pa nga ipag-go yung ano, yung CT scan kasi ang mahal. Sabi ko, iniisip yung ano, yung pera, ganyan. Tapos, ay naku. Sorry. Diyos ko, ano ba naman ako? Hindi ako pwede magkwento ng ano eh. Talagang iyak at iyak ako. So, ayun, nag-umpisa lang kasi daw sa Wednesday. Parang namalengke siya, tapos parang naulanan, tapos sumakit yung ulo niya. So, akala namin, dahil lang naulanan, ganyan, di ba? Gano'n naman talaga pag mga quarantine na, ganyan. Kasi mag-40 na din sila. And then, lumala, yung ano niya, na parang nasusuka siya, yung ganyan. Nagulat nga ako kasi bumaba siya, kinukumusta yung tinda. Naka-jacket, tapos may salon pass dito. Tapos, mahina daw yung ano, pero later pa yun, parang sabi niya, nasusuka ako, nahihilo ako. Sabi ko, sige, umakyat ka na. Kami ng bala dito ni mama. Hindi yung kinagabihan, sabi niya, mga kapatid, parang na mild stroke ata ako kasi wala daw, yung kamay niya, walang control. Parang nag-numb, gano'n. So, sabi namin, halika na, dali na kita sa nasa SNR kami doon, nagmamadali nga ako. Kasi sabi ko, takbo ko na sa ospital talaga. Kasi pag ganyan, diba, na yan, emergency case na yan. Alam mo naman kapatid ko, sobrang tigas ng ulo. Sabi niya, hindi, okay lang ako mga kapatid. Ano pa to, kaya ko pa. So, pumunta si Mika sa Pasadena. Chinek niya si Nene, ganyan. So, ay talaga magpadala ng ospital. Kaya Wednesday, di siya nadala ng ospital. And then, Thursday, parang, wala. Tinulog niya lang yung gabi. Tapos, Thursday, namalengke pa. Ay, hindi na si mama na ata namalengke. Pero, nagluto pa rin siya, guys. Nagluto pa, di ba, ng paninda namin kahapon. And then, sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi, importante yun. Kasi, may kita mo talaga sa kanya na ang hina nung niya, kabilang part niya. So, nagpa-check up naman kahapon. And then, yung BP, normal daw, ganyan. So, okay pa rin. Konti na lang daw yung sakit. So, okay, kasi niresita ng gamot. And then, kaninang umagang, aga-agang tumawag ni mama, nagulat ako. Sabi niya, ano ka, pumunta ka ng maaga kasi si Nene, parang, ayun na nga, parang na mild stroke na talaga yung tsura niya kasi nag-drop guys yung niya, yung kaliwang pisngi niya. So sabi ko, shit, kaya talaga, kahit si daddy maaga nang gumising eh. Kasi natin niya ako sa Pasadena, tapos dapat nga talaga nung alas 6 ata yun, dadaling ko na siya sa hospital, kaso inantay pang pumasok si Shanine eh. So yun, hanggang ayaw magpadala. Sabi ko, ano na yan, emergency case na yan, halika na. Sabi ko, dyan si kuya, may sasakyan, ready na. Kaya, yun, napilit ko siya magpa-hospital kanina. Diyos ko, Lord, yung kapatid ko, puro, alam mo yun, parang lolo ko din, ayaw magpa-hospital kasi malalaman daw yung yung sakit. Alam mo yun. Pero ayun nga, sobrang, yun guys, yung mga nasa medical dyan, sobrang numb pa rin nung niya. Pero nagagalaw niya naman niya kaso walang control. So lahat, nagluto pa siya kanina. So lahat ng mahawakan niya, literal na nalalaglag guys sa kamay niya. As in talagang walang control. Pati cellphone niya biglang tumatalon, yung ganyan. Kumakain nga siya kanina, biglang tumaob yung yung styro na nasa kamay niya. Kaya sabi ko, importante talaga mabasa na yung yung CT scan. Pero according naman sa mga naka-duty doon, doctor doon, malinis naman daw. Pero ewan ko, kasi nag-overthink talaga ako yung ko, mapakita talaga sa mapadala sa Singapore yung yung image ba, para mabasa ng mga doon, specialista. Kaso hindi binigay. Pero ayun. So according doon sa isang doctor, parang pa rin siya, may ibang term na stroke. Yan, parang ewan ko kung ano ba yun. Wala na kasi ako sa wish din kanina kasi ng ko talaga doon, ang pinagpipray ko lagi, sana maging okay, sana maging okay, sana maging okay. Kaso wala naman nga yung yung official reading. Kaya tomorrow pa guys, makukuha. Tapos naresitahan lang siya ng mga gamot. Ayan, nakakaloka. Kapatid ko talaga. Kahit si Japong nagagalit na kasi tigas ng ulo mo pumunta ka, padala ka na sa ospital, ganyan. Diba? Kaloka. So, ayun. Inano ko na si mama, chinat ko naman na
Sabi ko pa, monitor na lang kay Nene. Kasi bukas may order pa rin yun. Pero order pa rin yung ano, yung iniisip. Kasi mga bayad naman na daw kasi. Ayan, nahihiya siya. Sabi ko, importante pa ba yung ano mo kaysa sa kalusugan mo? Colors. Sorry guys, pero ayun nga, as ate siguro, or natural sa akin yun kapag syempre mga mahal ko sa buhay talagang wala, iyakin tayo, di ba? Mapaaso nga, mapaano, iniiyakan pa yung kapatid ko pa kaya. Kaya, yun. Diyos ko. Grabe, ang sakit na lalamunan ko kanina kasi pigil na pigil ako umiyak. Kasi ayoko din makita ni Nene na pinanghihinaan ako, di ba? So, hopefully, maging guys, maging okay. Gumaling yung kapatid ko. Kasi halatado mo talaga sa nyo sa, kahit sino makakita, kahit yung mga doktor dun, halatado mo talaga na gumanon yung face niya, nag-drop talaga. Ayan, tapos parang walang control yung kabilang niya, yung kabilang side ng bibig niya. So, yun. Walang kakani. So, ayun nga, ko na lang kay mama, pinapa-monitor para if ever ka ako mag-worsen yung yung mga symptoms niya, takbo ka agad talaga sa sa ospital. Diba din ang ma-cancel yung bukas, or marunong naman yung mga helper niya ma-fulfill naman yung order niya. Good morning, happy Saturday, October, ano ba ngayon? October 8. Ayan, di ako nakatulog ng maaga guys, sa totoo lang, kasi inaalala ko si Nene. Kahapon, diba nakauwi na kami, tapos nung after 2 hours siguro, tumawag si mama, umiiyak. Di syempre taranta ako. Yung pala nakita niya si Nene na kinakarga ni Peter pabalik ng kama, at itong Nene may inaabot sa side table niya na out balance, syempre na nasubsob or nalaglag sa sa side ng kama. So, pagpasok ni mama ng kwarto, nakita niya na inaalalayan siya ni Peter. Like, yung parang batang ginaganon siguro sa sa bed. And then, ayun, nakita ni mama, nag-iiyak kasi daw, ba't ganun? Parang hindi na makagalaw si Nene. Inaalalayan lang naman ni Peter. So, malala yung pag-overthink naman ng nanay namin. So, tinawagan niya lahat, si Miga, si Japong, ako, guys. Di takbuhan kami ngayon, guys, dun sa sa kabilang, sa Pasadena. Tapos, ayun nga, namin na, naghanap kami ng ospital para na siya. Kasi ang kulit din talaga ni Nene, sobrang tigas din ang ulo. Di ko alam kung kanino nagmana ng katigasan ng ulo. Sinabi na huwag nang magkikilos, yung ipahinga lang yung katawan. Hindi, mag-ano pa talaga siya. Katulad kanina, di ba? So, pumunta kami doon kahapon, and then tinawagan ko si Rico. Sabi ko, Rex, emergency, dali natin si Ate Len mo sa ospital. Ganon, maghanap tayo ng ospital. Kasi nga, sa wala pa guys, sa Adventist. So, yun, pumunta kaming Manila. Ano ba yun? Ospital ng Manila. Wala din. So, parang, sabi niya, siya dito, literally admission na rin ba yun? So, parang ma-check pa lang naman siya. Pero, doon siya sa side, siya parang corridor. Tapos, ang dami pa po kasi laman ng ER, yung mga ganyan. So, parang mag-aantay pa. Tapos, ang dami yung mga 6 days na daw sa ER, hindi pa rin makalipat ng syempre, priority yun, diba? So, sabi ko, kawawa naman yung kapatid ko pag dito. So, balik kami ng Adventist, just in case meron lumabas. Kaso wala pa rin talaga. So ending namin, umuwi pa rin. Ayun, kasi latang-lata na rin kahapon si Nene kasi maaga pa lang nasa ospital na kami, diba? Nagantok na antok na siya. So dapat pupunta pa kami ng Maddox, yung ganyan. And sa may NU. Kaso sabi nung in-advise kami na pagpahingay na muna overnight sa bahay. And ayun nga, inassist naman kami ng Adventist na magpalista na, parang wait list ba tawag doon. Tapos tawagan ngayong ngayong umaga if ever may nag-check out tuloy lumabas na. Yan, kasi ipapaano talaga namin si Nene, ipapa-hospital arrest na namin.
Ang tigas ng ulo. Kasi kanina, tumawag na naman si mama ng maaga. Sabi niya, "Nak, kapatid mo bumaba na naman." Nagulat doon si mama kasi nasa likod. Sumigaw si Bilab na, "Mami, mami," yung ganyan. Kala ni mama kung napano na yun. Pala bumaba mag-isa, which is hindi niya pwedeng gawin yun kasi na-out balance nga siya. Wala siyang control sa katawan niya. Hagdan nyo, kung gumulong, di ba? Mas malala. Uy, talaga na to kapatid ko talaga. Oo. Napakatigas ng ulo talaga doon. Grabe. So, pinapanik daw ulit ni mama. Sabi ko, pabantay mga kabila, huwag pababain. Kasi gagawa na naman ng order ngayon. May order na naman. Yung kay kay Ma'am Lisel. So sabi ko, maintindihan naman yan ni Ma'am Lisel if malate, ganyan. Kasi ayaw niyang i-cancel. Kasi suki na namin yan si Ma'am Lisel eh. Ayaw niyang i-cancel, yung ganyan. Sabi namin ng magkakapatid, tulong-tulong na lang kami ngayon. Magmando na lang siya. Kami na lang yung gagawa. Plus yung dalawang helper niya. Or 3 nga yun, pwede namin pupuntahin yung isa. Para mabilis yung kilos. Kaya, yan. Kaya hindi lang ako nakatulog ng maayos talaga. Nakaligo na nga guys para makapunta na dun. Kahit mamaya ko na lang siguro isampa itong mga nalabhan ko. Or after ko maligo, tapos na rin yan sigurado ko. Automatic naman eh. At yung kapatid ko hindi yan magpapapigil. Kikilos at kikilos yan. So sobrang pagod ko kahapon guys. Kagabi, as in literal, wala akong nagawa na sa skincare ko. Pati sa mga supplement ko. Wala talagang bagsak kasi pagkadating namin ng hapon, diba? Paglabas namin, nagsalang na ako ng labada. Tapos yun nga, hindi pa ako nakatapos. Bumalik ako ulit sa kabila para nga maano ulit si nene. May pasok sa ospital kaso fortunately hindi naman nangyari at walang available rooms. So pagdating ko, magbalik ko naman, nagsalang ulit ako kasi sayang din naman yung oras. Pero hindi naman ako masyadong pagod. Yung parang exhausted na. Hindi pagod pero exhausted. Pero yung ano lang, hindi ko na nagawa kasi gusto ko nang matulog agad. Siguro pagod din yun. Ganyan. Talagang ayaw mo pang aminin na pagod ka kahapon. Pero ayun nga. Kaya ako din naman guys, inaano ko. Pag hindi na kaya ng katawan ko, wag na. I mean yung mga trabaho na ganyan. Hindi ko na nga napakain yung mga aso. Like, pero binigyan ko sila ng treats. Yung medyo maano naman sila. Tapos, yan. Ngayon ko na lang sila pakainin. Sobrang ano, hindi ko na pinipilit. Kasi mahirap na kapag yung katawan naman natin, yung naningil sa atin. Diba? Kaya, totoo guys, pahinga is life. I mean, pahinga din pag may time. Huwag yung pilitin yung mga sarili nyo na kumilos, yung mga ganyan. Lahat naman nagagawa ng paraan. And God will provide mga bills na yan, yung ganyan. So anyway, tayo ngayon papunta na doon para mapacheck na yung mga ingredients na kailangan. Gising naman na si mama actually. Binabantayan niya si nene. Sabi niya, dapat dito kay nene may bantay. At nagbundag ko bumababa mag-isa Shucks. Alam niyo, sobrang talaga. Sobra yung hair fall ko. As in, ang lala. Dahil na naman siguro to sa stress. Kaya ko din masyadong nai-stress kasi yung hair ko yung nagsasuffer. And hindi lang yan, yung mga cells natin guys, diba? Kaya iwasan natin magpa-stress. Which is yun nga, hindi maiwasan. Paano maiwasan ng stress, diba? Mga isipin, yung mga kailangang isipin sa buhay natin. So, ayun. Napa-order ako nitong Labon Hair. Nakita ko to sa TikTok na naman. Pero meron pa nakita ko din to kay Ann. Asan na yung isa? Nawala. Ana? Pwede rin naman. Tapos si Anna muna si Taylor. Surrender ka na doon. Naka-vlog ka. Bakit ka talaga? Scalp Strengthening Nutrition Essence. Pero ito naman nagagamitin ko. Pero ito parang may cooling effect daw. Pero ito kasi yung nirecommend ng doktor So dito tayo mag-umpisa. Ayun, kasi grabe. Tumutubo naman siya guys. Kasi grabe din naman yung mga baby hair. Pero ang lala talaga. Nakakatakot na.
Baka makalbo na ako eh. Ha? Nakita mo ba yung mga hair ko sa ano? Oo. Sa CR? Grabe na dami. Marami. Kahit na. Maraming malagas kasi marami namang hair ko ganun. Marami naman pakala yan. Apply 4 to 5 drops of the hair ampoule onto the hand or directly to the scalp. Wet or dry. Okay. May gamot. May gamot na parang mabango naman yung pagkagamot niya, guys. Like, ano ba yun? Yung mga herb. Ayun, herbal yung amoy niya. Here, oopsie, sayang. Each section. Sige, atid mo ko, daddy. Patid na ako sa asawa ko kasi naka-ready dapat yun si Taylor din. At uuwi dapat si Chris sa probinsya. Papauwi ko yung mga pusa, mga anak ni Negi. Ito namang, ay naku, hindi pa kasi napapaspacein. Negi, yung pusang itim doon. Buntisin kasi yun, landi naman kasi nun Negi. Eh, di ba po? Ah? Walang itim. Meron nga. Gusto mo ba? Total black. Oo, kaso ano, baka ano yung nilagrot? Walang balok-balok na itim. Tapos sila, pag may maliit, Pagkuting? may nanay. Ah. Ayaw nilang gagawin yung mga maliit. Dahil alam nila, may mga kasalubong ng ganit na nanay. Iuwi natin yung ano dito? Itim? Hindi lahat. Isang itim lang. Super itim. Oo nga, as in katulad ni Negi. Told ni Rupert. Oo nga, no? Nasirang Rupert. May cut din pala siya ng si Rupert na nakalabas yung pangil mo, gano'n, no? Si Rupert. Alam mo. Yan, laging ano yan, laging katabi yun ni Daddy, si Rupert. Diba, may reklamo sa mga hayop, guys. Kasi eto na nga, yung Negi, hindi naman talaga namin ano yan dyan, mainstay na cat. Kaso, si Mami Cat yung ano namin dyan, mainstay. Pero ano lang din naman yun, stray din, kasi pinapakain nga namin. Kasi simula nung mapunta to si Negi, si Mami Cat na yung pinalayas niya. Ayaw niya na pupunta doon si Mami Cat. Kawawa tuloy si Mami Cat every time na pumupunta doon. Nakaano lang siya, nandun lang siya, titingin lang siya sa amin, mag-aantay. Tapos pag nakita na siya ni Mama, pakakainin na. Or minsan sa likod ng bahay, may oras siya, kaya alam na rin ni Mama yung oras ng pagpunta na ni Mami Cat. Diba? And speaking of ano guys, ito na naman tayo. Alam niyo nangyari sa Cebu? Grabe pagbaha, grabe, no? Hindi lang yung mga tao, yung grabe yung ang daming namatay, pati rin sa mga hayop, literal na hindi nila expected talaga na, kasi hindi naman binabaha yung ano talaga, yung Cebu, diba? And then, bigla-biglang, alam mo yung ano na talaga gumagawa ng paraan para mabuko yung mga katiwalian na itong mga demonyong official na to ng gobyerno. Pinagkagawa sa kalikasan, yung mga ganyan. Ay, nako. Naawa ako dun sa yung sa may-ari ng mga baboy. As in, alam mo yung yun na lang kabubuhay nyo, nandun yung tawag doon, hanap buhay nyo. Tapos makikita mo, lahat sila talaga lunod. Grabe, yung may-ari talagang ngawa talaga siya. Nakakaiyak. Lalo ngayon, may ano na naman tayo. May bagyo na naman tayo. May super typhoon pa naman to. Kaya hindi ko na pinatuloy sila. Si Peter tsaka si Chris dapat yung uuwi. Gagamitin nga si Taylor. Kasi sabi ko, wag na kasi baka mabutan kayo ng bagyo. Mahirap na. So anyway guys, ayun na muna. Hahabang vlog natin na walang silbi pinagsasabi ko sa inyo. Full force kami guys. Ayan. Si Michana. And then si Ate Wap ang nasa ano ngayon? Tagdan? Kakanin. And then si Mika. Ito si Mika talagang apprentice to ni Nene. Kaya siya yung hinahanap kanina ni Nene. So si Mika, sabi yung gano'n. Apprentice siya ni Nene. So, ayan. Merong umextra dito. Saan mo na, walang pito. Kailangan tapas ko na.
Extra cook. Yan. Kaya yan. Sabay-sabay namin. Pinakit na si Nene. Kasi makulit, bumaba na naman. Kulit-kulit. Pinakaya mo talaga si Nene. Hi guys. Ayan, sorry. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi tinapos namin yung mga order ni Nene. Yung mga natanggap niyang order. So hopefully, nagawa naman namin ng tama and yung timpla talaga niya. Kasi alam mo na talagang grabe. As para kaming ano doon kanina sa kusina. Ang dami namin pero ang bagal ng ano namin ng kilo. I mean, alam mo yun na pag sinene kasi yung present, as in talagang organized yung ganyan-ganyan. Kasi forte niya yun eh. Pero nung kami kanina, kagulo talaga kami as in. Pero nakaraos din naman. Ayun nga. Tapos, tinakbo na siya dito ni Mika kanina sa ER ulit. Ayan. Ayaw pa nga siya kanina papasukin. Inano siya. Buti na lang yung mama ni Joe, yung partner ni Mika, is may connection din dito. So, naipasok si Nene and then na bigyan, na prioritize sa magkaroon ng room. Ayan. Dito pa kami sa ER. Si Nene. Talagang puro tulog ang ginagawa niya ngayon. Kasi yun ang kulang sa kanya. So, may kwento ako sa chika tayo mamaya pag nasa room na. Hi! Nauna na kami dito guys sa room at katakot doon sa ER. Dito na rin yung mga bagets. Pinapunta na sila ng daddy nila. Yan si Ate Bawal si Shane dito dapat. Bawal si Shane dapat. Eh, bakit nakapasok? Pinapasok na, okay. Kasi nag-elevator kami. Ah, okay. Hindi kami yung makit. Dito ka mang sleep kay mami, baby. Huwag ka na lumabas ka na siya, bawal ka para dito. Oo nga eh. So, ayan. After naming mahilo-hilo kahapon guys sa palipat-lipat na ospital, nabigyan din kami finally ng room dito sa sa Adventist. Kasi kung hindi pa nagtaray si Tita Lynn, ay nako, wala pa rin. Waiting pa kami. Nasa number, ano tayo, Rich? 20. Number 20 pa. Diba? Nakadating na kami. Oo nga eh, dito ka rin pinaano, diba? Pina-hospital, diba? Sugi ka rito eh. Ayun. Dalaga ng namin, ate namin, yung dating lang, bukol lang. Ngayon na. Alam mo yun, ate. Halika dito. Alam mo yung kwento sa'yo? Ha? Dalaga na, Kasi si Mika noon, hindi namin alam na nabuntis. As in, akala namin, may bukol lang siya kasi PCOS, diba? Something mga ganyan. Ay, pwede ka mabutas kay Pigos? Oo, tapos bukol nga yun. Tapos, lumalaki yung niya, yung mataba kasi si Mika, diba? So, ayun. Akala namin taba lang siya. And then, parang sumakit lang. Sumakit lang yung tiyan niya. Akala namin dahil sa bukol. So, isinugod namin sa ospital. Yung pala, mga nganak na. Ay, hindi. Kay Doc Chan pala yung, basta sumakit yung niya, yung tiyan niya. Pregnancy? Oo, tapos nung chinek siya, Real buntis? oo, sabi niya hindi bukol to. Kasi may heartbeat. So nagulat kami. Ayun nga. Kaya, hindi na rin. 7 na ata to. 7 months. Imagine kayo 7 months. Kaya ang tawag namin dito bukol eh. Hindi cryptic pregnancy nga. Kasi hindi nyo alam. Oo. Hindi talaga namin. Symptoms na pagsasabi. Wala. Hindi cryptic pregnancy. So, ayun. Buti na lang hindi pa napapainom na kung anong gamot. At baby pala yung Yung pala si Ate Chig. And we're so blessed naman ni Ate kami. Si Ate Bukol. Pigos sa tawag ko sa'yo. Si Bukol. Huwag naman natin para polycystic ka. Pigos sa tawag ko kay Ching. Ngayon, ilan na ka natin? 9 years old ka na, Nag-9 na yan. Dalaginding na yan, Magdeden. Ikaw, be careful ka, ha? Huwag kang lalapit sa mga kung sino-sinong lalaki na hindi mo kilala, ha? Okay?
Tapos no touch. Dapat. Pag hindi kilala na ano ha. Alam mo naman yung good touch. Tsaka ano, diba? Tinuturo naman yun sa ano. Sa school. Good job. Ayan yung mga anak ni Nene. Pinapunta kayo ni daddy niya? Wala naman. Ate? Si Daddy, hindi makaano sa akin. Ano? Kuya, hindi mo ako sa mami ko. Sabi ko, wala akong mag-aalaga, wala magbabantay kina Shane. Sabi sa akin, bantayan ko sila na magagawa ko. Ayan yun na daddy niyo. Nag-aalala lang yung kay mami niyo. Mga nanonood ng vlog daddy mo, yari ka kuya. So anyway guys, ito yung room ni Nene. Staycation, malala siya dito. Kulit eh. Oo, nagugulat kami, biglang may sumusubsob. Kasi nagkakagulo kami guys sa ano, sa kitchen, 'di ba? Bigla na lang may lalagabog na ano, yung pala si Nene na nasa likod namin. Eh yung ano niya nga is na outbalance na siya. So, ang lakad ni Nene, parang, ito bagsak na guys talaga yung ano, yung kabilang, yung face niya, yung kabilang. Kanina nga nagising niya nila stress. O yun nga daw, biglang bumaba, sabi ni lola mo, magpe-prepare na daw ng ano, Sabi ng ingredients. ko, naglalakad, sakit ako si mami. Bakit ano bang ginagawa mo? Oh. Bumalik ka sa kama. Oh. Tapos sinabal ko siya doon. Tapos sabi ko, ako muna, pagkamba ka dyan. Tapos, Sabi ko, bumalik ka doon sa kama. Kulit-kulit na ito. ayaw talaga ni mami mo. Nakababa pa siya hanggang saan? Nakababa pa siya. Tapos nakita nila, sabi niya, ano ba yan eh? Ba't ka ano? Oo. Kulit-kulit niya. Buti na lang gising na rin si mama noon. Kaya sabi ni Japong, hanapan nyo na atin ng ano yan, ng hospital yan at kailangan talagang hospital arrest yan. Yan, dito lang siya ano, makakapagpahinga talaga. Hospital arrest. Tapos Ah? yung ano, pumirma na yata din sa ano, Sa? yung nagpahiga ko na sa kama. Oh. E di syempre, antok na rin ako nun. Nakaidlip ako ng ano, onti lang. Tapos may narinig akong kumalabog. Oh. Si mami na pala, nahulog din sa kama. Mahulog na naman? Ang buti ka, napaupo lang eh. Talaga Ikaw ako mami naman mo. ako. Ano ba yan, Min? Ang ginagawa mo sa buhay mo? Kaya kailangan may nakabantay talaga sa kanya guys kasi sobrang kulit ni Nene. Alam mo yun? Hindi siya mapakali na talagang pupuntahan niya yung mga may ginagawa, yung ganyan. Ang kulit, tigas ng ulo kanina pa nagmana to si mami niyo. Yes, baby. Dapat doctor mo. Kaya nga eh. Kumain na ba kayo? Hindi pa? Ang gusto yung kainin? Ito na kayo magsikain. Huh? Shane, upo na Shane. Nandiyan na mami mo. Wait lang. Wait lang po ma'am, wait lang. Ma'am, pwede po hold lang po ng bed. Ah, pa? Pa-hold lang po. Okay, pa. Para hindi mag-swing. Okay. Wait lang. Kalma. Kalma ka na. Huwag na iyak. Okay yan si mami. Gagaling yan eh. Oh, dinasod no. Oh. Pinaiyak mo naman si Shane eh. Okay yan. Dali na. Okay, magpalakas ka. Yes po. Pwede naman po. Basahin na lang ma'am, ever, taas na lang po natin. Okay. Yung bed. Ah. Para iwas na spirit. Okay, okay. Sige pa. Yan lang naman, Thank ma'am. you. Tapos, after po ng pagkain, kukuha na kasi ng random blood sugar mo. Ah, okay. At least 10 to 12 hours. Pero 10 hours lang ma'am.
Okay, okay. At least after dinner ngayon, Wala nang ano. fasting na tayo. So, Okay. mga 9 ba? So, baka pwede din kunin ng alas 6 bukas. Okay. So, kumain ka na ngayon para bukas. Ano ka na? Balik na lang ako nga. Sige, thank you. Dito yung cellphone ni Marma. Kinarge ko na. Nakalimutan ko yung listahan ko. Andito, Tay. Miss ko na. Miss na rin sa dito. At saka may nakasulat dun sa plastic mismo naka... Alam ko hindi muna yan, Mickey. Kasi may mga gamot na siyang ano. Hindi natin, tanong natin mamaya sa nurse. Ano mo ngayong ano mo? Kamay mo? Kasi ano eh, yung reseta niya, nabili na yung mga gamot. Ito, may ano pa, lahat. Mayos ka, baka dito magano ka pa. Kulit mo, nakailang bagsak ka kanina. Kala mo ba yun? Nabilang mo. Oo, tama? Kailang bagsak yan kanina, guys. Yung sa inyo dalawa ni Jane, patikin muna ako isa lang. Ha? Rice? Hindi, may binili na ako. Lugaw. Kain ka na? Uwi na tayo, Shani. Hug na kay Mami, dali na. Bawal ka dito eh. Kiss na kay Mami. Iyak na naman siya. Ano ba yan si Shani? Iyakin. Iyak na naman. Uwi muna kami. Bawal kasi si ano. Bawal si Shane dito. Kuya muna dito. Kasi tubig dito lang. Tapos ito, linisin mo ito pagtapos may wipes din. Dali na siya na Dadala na lang ako. Let's go. Tsaka ito. Ayaw mo na, kuya. Ha? Huwag mo yan si mami mong ano. Let's go. Bye, ne. Pagaling ka, ah. Bukas ilalabas ka na namin. Charot. Huwag muna 6 months ka dito. Pagaling ka. Bye-bye. Bye, ne. Balik ako mamaya. At miss ka na nung Shane's Kitchen. May order na accept